talagang lumambot tong ulo ng baboy bago siya prituhin. At sa pagpapakulungan ng baboy, eto na yung mga sangkap na nilagay ko para magkaroon siya ng lasa. Hindi nga kasya yung takip dito, kaya yung palanggana na lang yung ginagamit kong pantakip. Kada isang oras din pala nililipat ko yung peso ng ulo ng baboy. Yung ilalagay ko naman sa ilalim ngayon yung pisngi ng baboy. Tapos mamaya yung kabilang pisngi na naman. Kailangan maikot ng ulo ng baboy para maluto din siya sa loob. Makalipas nga ng isang oras, inikot ko na naman yung kabilang pisngi para yung kabila naman yung maluto. Mekos ko lang siya dyan. Sana nga lang hindi talaga siya mahilo. Habang hinihintay ko nga lumambot yung baboy, inanda ko na din yung gagamiting sausawan para mamaya. At yung gagamitin ko nga sausawan ngayon, paborito kong suka. Kapag pala gumagawa ko ng sausawan na suka, ilalagyan ko rin ng pipino para mas masarap. Nasubukan ko tong gantong sausawan nung nakaraan kumain ako sa Toto Beach. Ang sarap ng sausawan na suka ni Manong. Tinanong ko kung anong ginawa niya. At eto nga sinare niya sa akin kung paano daw gawin sausawan niya. At ngayon naman i-share ko sa inyo. Wala nga lang ako nabiling sili. Kaya yung kulang nga lang talaga dyan yung sili. Pagkatapos ko nga gumawa ng sausawan, binalikan ko ulit yung pinapakuluan kong baboy.